Ayan, ito yung mga inaabangan niyang video mga be, about dun sa GCash, once na ma-report yung GCash niyo, ha? Ayan, na-report GCash, nakadepende naman po yan sa code ng GCash niyo kung ano yung nagpa-pop up na code. Once na nag-login kayo sa GCash niyo, kung anong message na nag-pop up, ayun, doon yung malalaman kung na-report po talaga kayo kasi may codes po yun eh. So, mas maganda po, pag naka-encounter kayo ng something na nag-login kayo at hindi nyo ma-open, tawagan nyo muna si GCash. Mas maganda po tumawag sa GCash kaysa yung create ticket. Kasi mabagal po ang transaction pag create ticket eh. Kasi outbound call po or outbound office po ang sasagot doon. Outbound agent lang yun. Pag yung tatawag ka naman sa 2882 gamit yung Globe SIM card mo, yun po yung actual nyo silang makakausap. Tapos actual mong malalaman kung na-reported ba yung account mo, na blacklisted ka. Kadalasan po kasi pag na-report, blacklisted po yun as fraud. Yung mga fraud scam, yun po yung mismong reported na sinasabi natin. Reported as scammer, fraud, yun po yung category nyo. Pag na-report po kayo, walang evidence na ibibigay ang caller, automatic, temporary lock nila ang account po ninyo. Ganun po kasi yung nangyayari. Mga simpleng tawag lang ng isang complainant, yung account nyo, ibablock agad nila yan. At wala pang any proof. Pero malalagin nyo naman yung account nyo kung may non-trip lang sa account nyo para i-lock yung account nyo. Ma-open nyo naman. Basta, magpo-provide lang kayo ng mga proof. Kagaya kasi sa akin, last 2 years, 2021, last 2 years na po yun ha. Ang na-provide ko po kasi sa sinasabi nila na conversation namin ni Executive GCash, yung picture ng ID ko, picture ng SIM card ko, as in SIM card na may number picture mo ng malinaw, tapos nakahawak kang gano'n, meron din. Ang dami niyang picture, keme-keme, ang dami, ganyan. Tapos, yung cellphone mo mismo, na naka-insert sa settings yung SIM card mo, pipicture mo yun. Diba, pag nakasalpak yung SIM card mo, makikita mo sa settings, yung mga din yung video ko. Ang gulo ni Bibi. Ayan, dahan. Ayan, kumakain kasi dun sa likod. Ayan. Ang pagkakatanda ko, may form din po na kasamang ipapasa yung year 2021 nangyari yun. May malaking pera nakapondo doon. So, nakuha naman siya, basta i-provide mo lang. Yun nga lang, pag ticket na sinasabi po, matagal ang process. Para po mapabilis po kayo sa sinasabi ko, laging BSP, Bangko Sentral ng Pilipinas. Laging BSP lang kayo ha. Sila po kasi ang powerful na pwede nyo mag-complain doon sa GCash. Okay? Tapos po, si GCash po kasi, pag katatawag lang po kayo or ticket lang po ang meron kayo, customer service GCash lang po yung pag 2882 ha. Pero po, pag sinamahan nyo ng combine with BSP, hindi lang po normal na agent ang makakausap nyo. Mismo, executive na po ang makakausap po ninyo. Okay guys, so ito na nga, step by step na tayo kung paano kayo makakapag-report kay BSP. Punta sa Facebook at mag-message kayo. Then, mag-new complaint lang kayo sa automatic reply ni robot ng BSP. Robot yan ha. Ayan, next nyan guys. Ayan, kung may maintenance ang robot nila, pwede kayong mag-direct email gamit ang Gmail account nyo. Once may ticket na kayo ganyan, ang ticket ni BSP at requirements na makukuha ninyo, once mag-reply na po ang GCash. Okay guys, ang requirements nakadepende sa status ng GCash ninyo. Ngayon, magre-reply sa executive escalation nila sa investigate. Next niyan, ayan na, okay na daw. You are now able to use your GCash. So, dyan natapos ang aking complaint. Inabot po na 15 days from March 8 to March 23. Ayan na nga. So, ayan guys. Thank you for watching my video. Don't forget to subscribe po ng aking YouTube channel. Thank you!